Isang mapagpalayang araw po. Una po sa lahat, maligayang Pasko po sa inyong lahat, no? Sa ating mga subscribers, no? At sa patuloy na tumatangkilik, no? Sa ating YouTube channel, no? Maraming salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo. At dahil kakatapos nga lang po ng pagdiriwang ng Pasko, dadako naman po tayo, no? Sa pagsalubong ngayong bagong taon. Okay po? So, alinsunod po rito, kaugnay po nito, ang video pong ito ay isang paalala, no? Para sa ating mga security personnel, dahil po siyempre sa pagsalubong ng bagong taon. So, tradisyon na po yung pagpapaputok, no? Mga pyrotechnics, paggamit ng mga pyrotechnics devices, no? Firecrackers. At hindi naman po lingid sa ating lahat na meron po tayong tinatawag na Firecrackers Law, no? O yung sinasabing Republic Act number 7183, no? So ano ba yung RA 7183, no? Ito po ay actually nung 1992 pa po ito. Okay? So nitong panahon lang po, no, ng nagdaang presidente, no, sa administrasyon po ni dating Pangulong Duterte, dun po talaga ito na reinforce ng todo. At sa ngayon po ay pinagpapatuloy ng kasalukuyang administrasyon. Okay. So ano ba yung RA 7183? It is an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. So dito, sa pamagitan ng batas na ito, talagang kinokontrol yung distribution, no? This is in relation with the provision with the section 16, no, of the provision of RA 7160 o yung tinatawag na Local Government Code of 1991, no? So this in relation with the promotion of health and safety and general welfare of the people in accordance with section 16. Yun nga, ng Local Government Code of 1991. So, sa pagpapatupad po ng batas na ito, no, para totally makontrol, pagbibenta, distribution, at paggamit, no, ng mga paputok, nagkaroon po ng Joint Memorandum Circular, no, number 1, series of 2014. No? Sa tagal po, no, noong 2014 lang nagkaroon ng Joint Memorandum Circular. So, kasama po rito yung Bureau of Customs, Department of the Interior and Local Government, no? Department of Trade and Industry, Department of Health, and of course, Department of Finance, no? Alinsunod po sa Joint Memorandum Circular na yon, yan po ay naka-address sa mga provincial governor, city mayors, municipal mayors, even sa mga punong barangay, no? The ARMM Regional Governor, no? DILG Regional Directors, PNP, di ba? Bureau of Fire Protection, Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Finance, Bureau of Customs, and other concerned. So dito, sinasabi rito, coordination of government agencies for the implementation of Republic Act number 7183, an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices, and adoption, no, of advocacy campaigns and measures for the prevention of injuries and damage to properties caused by firecrackers. Diba? So dito, under po ng section 2, letter A, okay? So dinefine po ng batas, ano lang po ba yung mga legal na firecrackers. So nakalagay po rito, baby rocket, bawang, no, yan po ay section 2, no, letter A, baby rocket, bawang, small triangulo, pulling of strings. Yung iba po rito, hindi ko kabisado, no, paper cups, El Diablo, Judas belt, no. So kasama po yun sa legal, no, na pwedeng gamitin, no. Skyrocket or quitis, other types equivalent to the foregoing inexplosive content. Yan po yung mga firecrackers, no. Meron naman pong mga pyrotechnic devices, no. So, ito po yung mga pailaw, no? Ano po ba yung mga legal lang, no? Mabuhay, Roman candle, trompilyo,
whistle device, butterfly, fountain, jumbo regular, luces, sparklers, yung mga pailaw nga, no? All kinds of pyrotechnic devices or pailaw, other types equivalent to the foregoing devices. So dito, dinefine po ng RA 7183 yung mga firecrackers and pyrotechnic devices, mga paputok at pailaw na maaaring lang pong gamitin ng publiko. Ngayon, regarding po dyan, no, hindi naman po kasi sinasabi na totally bawal, di ba? So, dinefine lang din po yung mga bawal dito, no? So, sabi dito, atomic big, no? Triangulo, super lolo, giant whistle bomb, ito yung mga bawal and other types equivalent to the foregoing and explosive content. Yung talagang grabe ang firecrackers which are overweight or more than 0.2 grams or more than 1.1 teaspoon in explosive content. So, yung siguro, yung pulbura niya, yung sukat. Firecrackers which are oversized. Diba? Yung mga malalaking, diba? So, firecrackers which fuse burns in less than 3 seconds, no? Or more than 6 seconds. Okay? So, imported finished product and firecrackers with mixture of phosphorus or sulfur with that of chlorate and polyvinyl pipe boga. Okay? So, manufactured, sold, or distributed without the necessary occupancy permit or business or permit to operate. Ba? Transported without a permit to transport in the case of a dealer. So, yan po, no? Yung mga binanggit po natin na mga paputok, bawal po yun. Diba? So, ngayon, hindi naman po nangangahulugan na pwedeng gumamit o may mga sinasabing pwede nang gamitin kung saan-saan. Tulad po nung araw. Nung araw kasi, kaya ngayon po medyo mag-iingat po tayo, no? Nung araw po kasi, kalsada pwede na. Ngayon po, meron pong dinideklara yung batas, no? Ito po ay under dun sa memorandum, joint memorandum circular. So, ano lang ba? Let's say, sa isang barangay o isang komunidad, magpapa-fireworks display kayo or what, no? Pwede naman. Pero ang sinasabi ng batas, no? Meron dapat i-define na fireworks exhibition zone or area. Di ba? So, yan po ay, ito po, no? Under ng joint memorandum circular. So, dapat, bago i-define yan, o kung na-define nyo na kung saan nyo gagawin yan, anong sabi? That a clearance to conduct fire exhibition from city municipal fire marshal having jurisdiction be secured. So, dapat may clearance doon sa fire marshal ng areang nasasakupan ninyo po. No? That a permit to possess and display fireworks shall first secured from the Philippine National Police. Okay? PNP. Okay? That fireworks be fired at a distance of 100 feet away from people. So ngayon, nililimitahan na. Hindi dapat doon sa mataong lugar. Di ba? That all fireworks shall project upwards. Okay? That a responsible person of at least 21 years of age, no, with adequate knowledge of handling fireworks shall be assigned to supervise fireworks display. Well, this is the duty of local government unit or barangay units, no. That sufficient approved type of first aid fire protection equipment shall be on hand at the site during fireworks exhibition, and that the nearest fire station shall be notified of such exhibitions. Okay? So, ito po yung napakalaking pagbabago, no, doon sa paggamit ng firecrackers and pyrotechnic devices. Hindi na po tulad nung kabataan po natin na bibili ka ng 5-star dyan, didiskarte ka sa kalsada, okay? Nung araw, nung ako'y nakatira pa kami sa Riles, no? Diyan po sa may Valenzuela, sa may parting dalandanan, no?
Shout out sa mga naging kapitbahay ko dyan, no? Na ngayon ay nasa Big 9 na. Okay? So, nung araw, basta ka kukuha ng 5 star, no? Ilalagay mo sa, di ba? Sisindihan mo, tatapon mo lang dyan. So, ngayon po, hindi na po pwede yun. Okay? At tayong mga security personnel bilang force multiplier, sana po maging kasangkapan tayo ng komunidad at ng ating gobyerno na ipatupad po ito at sa level po natin, sa level natin ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga pamilya, tayo na mismo po ang manguna sa ating komunidad na sundin natin yung itinatadhana ng batas. Kasi at the end of the day po, ito po ay proteksyon at kaligtasan po ng sambayanan natin mismo, ng ating mga pamilya. Tandaan nyo, pagka pumalya yung direksyon o nagkaroon ng hindi magandang, ng di inaasahan sa paggamit ng paputok o anumang pailaw, ito po ay pwedeng humantong sa kalagim-lagim na sitwasyon. No? Alam niyo naman po yung sinasabi natin, no? Sunog. Di ba? Sabi nga po sa kasabihan, di ba? Di bali ng manakawan, wag lang daw po masunugan. Ngayon, kung halimbawa mayroong individual na mapapatunayan na lumabag sa batas na ito, wag po natin bibiruin, no? Under Section 11 po ng RA 7183, penalties, nakalagay po dyan. Any person who manufactures, sells, distribute, or uses, no? Siyempre, sa level natin, nandun tayo sa uses, no? Or uses firecrackers and other pyrotechnic devices in violation of the provision of this act shall be punished by a fine of not less than 20,000 pesos, no? 20,000, no? O nor more than 30,000 pesos or imprisonment of not less than 6 months nor more than 1 year or both such fine and imprisonment, no? Pareho. Of course, at the discretion of the court, in addition to the cancellation of his license and business permit and the confiscation by the government of his inventory or stock. Okay? So, yan po yung posible nating kaharapin sa hindi tama o unauthorized o illegal na paggamit ng firecrackers and other pyrotechnic devices. Okay? So, sana po ngayong bagong taon, hindi na po natin kailangan ng mga ganyan kung tutusin, no? Ang kailangan po lang po natin, magsama-sama yung ating mga pamilya, no? Para sa susunod na taon ay maging mayabong ang ating buhay. Okay? So, yung simpleng pagsasama-sama po ngayong Pasko at bagong taon, yung kagalakan at kasiyahan, yan po ay isang malaking blessing na po sa atin, no? Hindi po natin kailangan ng maraming paputok, pagkain, or what. Ang kailangan po natin ay solido yung ating mga pamilya. Okay? Muli, hangad po ng inyong lingkod ang kaligtasan nating lahat, no? Ngayong sasapit na bagong taon, salubungin po natin ito ng masagana, ng mayabong at may saya sa ating mga ngiti, may saya sa ating mga pamilya. Okay? At muli, maraming salamat po sa pagtangkilik. Panibagong taon po para sa ating lahat. At sana po ang taong ito, 2024, ay maging mayabong at maging maunlad po ang sambayanang Pilipino. Muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.